The views and opinions expressed in this video/podcast are those of the hosts and guests and do not necessarily reflect the official policy or position of any affiliated organizations. The information provided in this podcast is for general informational purposes only and should not be considered professional advice. While we strive to provide accurate and up-to-date content, we make no warranties about the completeness, reliability, or accuracy of the information shared. Listeners are encouraged to do their own research and consult with professionals when necessary. By tuning in, you acknowledge that any reliance on the information provided is at your own risk. Welcome mga kaututang dila sa aming new episode. This is Jay. And this is Reggie. And this is Chupad. Okay, so ngayon, medyo iba naman namin yung format. Okay. Magre-react kami sa mga political ads ng mga politician ngayon na napanood namin. So, unahin na natin to. Siguro, ipakita ko lang. Makikita nila yan dyan. I-set up ko lang dito. Okay, 1, 2. Para kay Abby. Ang maganda, pagandahin pa. Ang mabuti ay galingan pa. Ang kulang punuan. Para mas kuminhawa ang buhay, galingan, dagdagan, benepisyo, punuan. Laging better. Kaya sa Makati, better. At para sa lahat, di ba dapat better? Dapat better, Abby better. Abby Binay, Abby better. Wow. Okay, so ayan. Abby better. Anong masasabi mo sa ano? Ang layo pa ng election pero ang aga niya. Hindi, doon sa ads niya. Doon tayo talagang... Alam na natin yung... alam na natin na agenda, yun na yun. Alam na natin yung early campaigning na ganyan. Pero doon sa ads niya. Nakakainganyo kasi Makati, maunlad. Oo. Pero para masabi mong dadalhin niya sa Pilipinas, sinabi na rin ng tatay niya yun eh. Hindi naman nangyari. Yung nakakainganyo, maganda talaga Makati. Aminin na natin, maganda, sa lahat ng lungsod talaga sa Pilipinas, maganda ang benepisyo ng Makati. Oo naman. Diba? Kasi, pero, ano siya eh. posible ba sa Pilipinas yun? Makati sa buong Pilipinas? O kahit sa Santa Rosa nga lang eh. Malayo yung estado ng Santa Rosa sa Makati. Kahit yung mga katabi ng Makati, marami mga taga Makati mismo nagsasabi, lalo na yung mga taga Brembo Barangay, na dating taga Makati, na nalipat sila sa Taguig. Ang layo talaga ng benepisyo ng dalawang bayan. Kaya yung mga senior nga dyan, nag-iiyakan eh. Sa mga Brembo Barangay na nalipat sa Taguig. Yung mga estudyante, sabi nga eh, yung bag na pinamimigay sa Makati versus sa bag na pinamimigay sa Taguig is ang layo. Pero yung parang ipapromise mo na dadalhin mo sa Pilipinas, sa buong Pilipinas yung estado ng Makati, parang hindi ka panipaniwala eh. Doon tayo sa realidad. Okay. Ikaw, Reg. Ano bang kinakandidatuhan niya sa tingin Senador? Senador siya eh. Kasi dating mayor siya ng ng Makati, syempre. Ng Makati. Siyempre, bilang senador, Iba yung trabaho mo. Oo, iba yung trabaho mo sa pagiging mayor. Kasi pag mayor ka, ikaw yung nag-execute ng mga... Executive ka eh. Oo. Parang president ng Pilipinas, di ba? So, malayo pa yung tataka niya para magawa niya yung better sa Pilipinas na kaya naman. Possible sa Makati, oo. Unang-una, ang Makati kasi syempre, ano yan eh, ano tawag dyan? Parang... Central business. District. Business district ng ano yan, ng Pilipinas, isa sa ano yan. Centro. Sumunod lang siguro ang Taguig kasi bago ang Taguig, di ba? Hindi, pero Quezon City pa nga eh. Quezon City ba? O Quezon ba yan? City Basta, pa nga eh. o yan yun, Quezon City. Kasi depende rin sa GDP siguro nila na gine-generate. Possible talaga sa Pilipinas. Sa Makati yan. Kasi una-una, ilang square lang ba ang Makati? Di ba? Ilang square lang yan. Kumpara mo naman sa Quezon City. High-rise lahat yan ang building dyan, di ba? Di ba? Kumaga, mas malaki yung nila, mas malaki yung kita, pero ang liit lang yung nung floor, parang yung surface, land area nila. Kaya possible yan. Although marami silang population din, halos sikan na nga din sila dyan eh. Possible naman yan. Kasi ngayon niya, yung kinikita nila, kaya nilang i-support sa community. Kaya mo, libre ganito, libre sa hospital, libre
No, sabi niya, libre ano din, maintenance, libre dialysis. Alam mo yung mga sa mga hospital, di ba? Kasi sa atin, bilang Pilipino, kinakailangan natin healthcare. Di ba? Yan ang yan ang naglalak sa ibang lugar sa atin na hindi ka basta hirap ka ma-sustain yung sa healthcare mo. Possible yan sa Makati. Pero sabi nga, parang layo pa niya para gawin mo sa Pilipinas. Kasi senator naman kinakandidatuhan mo eh. Kung presidente siguro, pero malayo pa rin. Malayo pa rin eh. Sinabi na niya ng tatay yan eh. Naging best na yung tatay yan, di ba? Oo, mahirap kasi hindi pare-pareho ng ang Pilipinas. Ang kita ng bawat lugar. May mga probinsya, sobrang hirap na probinsya. Hindi mo lang pwedeng equally shared yun, di ba? Kung ano lang yung kinikita nung isang lugar, yun lang yung bibigay mo sa kanyang di ba? Yun lang yung pagkakasahin nila. Lugi ka pa, ibibigyan mo lang. Wala naman halimbawa, itong Makati, bibigyan mo yung Samar kasi kulang yung nila. Hindi naman, di ba? Kumbaga, yung Makati, yung gagastusin ni Makati. Yung Samar, yun yung gagastusin ng Samar. Mga ganon, di ba? So, okay. So, ayun, yun yung ko sa commercial niya. Parang medyo imposible. Sa Makati, sige, kaya yan. Possible nangyayari na nga, di ba? So, ako naman, ang magsasabi, bilang isang Makati-sen, Makati-sen, yes. Isang Makati-sen, hindi ko gusto yung political ad niya. Unang-una, maganda sabi niya, ang benepisyong ang meron na dagdagan pa. Diba? So, technically parang ang naano ko doon is kaya na naman tayo sa bigay ng benepisyong ayuda eh. Yun yung dating eh. Parang sa palibo rin yun eh. Nandiyan na naman tayo sa benepisyong ayuda eh. Ayoko ng mga bigay-bigay ng ganyan. Ang gawin nyo, kung tatakbo ka sa Senado, mag-ano ka ng law na tungkol sa, gaya nga na, healthcare natin. Diba? Yung mga coverage, yung mga meron na tayo, i-improve nyo. Hindi yung magbigay, bago na naman, nagawa na naman ang AKAP. Tupad. Meron existing na 4Ps eh, di ba? May existing ng 4Ps, meron pang AKAP. Sobra naman ang pagyakap at pagmamahal nyo dyan sa mga mahihirap na yan na ginagawa nyo na lang. Sumasahod lang. Ginagawa nyo na lang silang mga binibiling botante. Yan yung hindi ko gusto yung dating na parang nanghihikayat ka na pag binoto nyo ako, meron na namang bibigay na pang-ayuda. Ayuda na naman. Hindi ayuda ang kailangan namin ng mas maayos na trabaho, magandang benepisyo, maayos na edukasyon sa mga competitive na edukasyon. Competitive na edukasyon. Tapos yun nga, yung murang pabahay para sa mga nagtatrabaho. Huwag naman yung puro... murang pabahay pero quality yung bahay. Kasi naman, mura nga, Sus Mario Joseph, baka ilang taon pa lang sira na. Sitiran nyo naman kami sa tabi ng ilog na laging binabaha. Yung nagtatrabaho nga, hirap pag kumuha ng pabahay eh. Pero yung mga nasa tupad, nasa squatter area, sandali lang, may bahay na kagad. Tapos babalik ulit sa squatter. Bibenta yung bahay, kaupahan, di ba? Yaman na nila. Hindi naman kami galit sa mga mahihirap. Kaya lang, hindi naman kami mayaman at hindi naman puro mahirap lang yung Kasi totoo lang, karamihan ng politiko, yung mahihirap yung pinaprioritize kasi doon sila kumuha ng maraming boto. Kaya nilang paikutin. Yun lang laging sinasanggalang nila na para sa mahihirap. Kasi talaga yung pag nawala ako sa posisyon, yung mahihirap kawawa na. So yun gusto nilang palabasin. Yun yung namin doon sa unang ad. So, Abby, hindi namin hindi namin gusto yung ad mo kasi parang naging ganyan na naman ang ayuda. Ayuda. Alam ko nagagawa niya sa Makati, pero malabo yan sa buong Pilipinas. So ito, i-set ko yung pangalawa. Yeah. Okay. Mga batang babae ang pinagsamantalahan mo, kaya kahit makapangyarihan at napakayaman mo pa, mananagot ka sa batas. Sex trafficker ka, rapist ka, lalabanan ka ni Abalos. Kalaban ng kriminal, si Abalos yan, gawa hindi salita. Okay, so anong masasabi nyo doon?
Ako, may nakita akong edited na picture niya na kalaban at kriminal. Edited yun na Edited yun. Pero yun nga, dun sa ad lang. Saan niya? Tingin ko parang hindi niya alam yung tinatakbo niyang senador. Kasi, paano papananagutin mo yung hindi ka naman judiciary. Hindi ka naman law enforcer. Legislative ka, di ba? Tatakbo kang senador. Ano yun? Anong kinalaman ng pagpapanagot mo sa kriminal? Sa tinatakbo mong gagawa ka ng batas? In a way, sa akin naman, medyo agree ako dun sa ano niya. Sex trafficking, mga ganyan. Mananagot ka sa batas. In a way, kasi may mga batas na tayo dyan. May existing batas na tayo. May existing batas tayo, pero there can be improvements. Yes. Pwede nilang i-improve yan. Kung yun yung ibig niyang sabihin na gagawa niya, mananagot kayo sa akin kasi bibigyan ko kayo ng mas mahigpit or mas maganda na kasi aminin natin, kung makagawa sila ng law kung paano i-implement ng maayos, mga ganon, well, I agree. Pero paano niya may papanagot? Hindi naman siya magiging judge. Kailangan niya magiging hindi judge. naman. Ang point kasi doon is Gagawa siya. Pwede siyang gumawa ng batas. Kumbaga, yung ad lang tayo iniisip mo kasi yung iniisip mo na, hindi niya gagawin yan. Huwag mo isipin yung gano'n. Tingnan natin yung ad. Yung reaction mo doon sa ad. Tama naman yung sinasabi niya na papanagutin yung mga gano'n. Through legislation. Siguro. Pwede through legislation. Siguro Kasi, syempre, aminin natin, may mga batas tayo sa pero baka may mga loophole pa. May mga loophole pa. Unang-una, sabihin natin, may mga batas tayo tungkol sa ganyan, pero ang access sa porn site. Wala pa tayo. Di ba? Na-access sa porn site. Pwede tayong gumawa ng batas para kasi nakaka-apekto yan eh. Makakapanood ka ng porn na tungkol sa mga kabataan. Nagdedemonyo yung mga Pwede tayo mag-ano ng na batas ilimit yung mga yung mga nagpe-Facebook ng medyo mature yung content. Parang ganun. Diba yung mga marami na ngayon magjojowa sa Facebook na medyo mature yung content. Pwedeng batas yun. Pwedeng alisin yun, gano'n. Bahala siya. Huwag mo kasi gano'n yung pinatatanal mo kasi siya. Yung ads lang. Siya na yung magsasabi, mali ka, kukulong kita! Parang gano'n. Naiintindihan ko yung point mo kasi as a Pilipino, ang dami na natin narinig na pangako na hindi natupad. Pero dun ako sa ads lang kasi tayo. Para sa akin, okay naman yung ads niya. Wala siyang, hindi ko naramdaman na binibili niya ako na bigyan kita ng ayuda, bigyan kita ng Parang nananakot pa siya na sa mga kriminal. Di ba? Parang, aminin natin, kay Duterte nun, effective. Droga. Di ba? Ang daming natakot. Totoo lang. Sabi, ahantingin ko kayo. In a way, naging malinis yung Pilipinas kasi nanahimik muna sila. Nagtago muna sila. Panahon na yun, talagang mga sabi ko na dito sa Santa Rosa, mga rugby ba yung nagkagawalaan. Nanahimik muna sila. Ngayon, bumabalik na naman, nakita mo, nakasabi sa estribo ng jeep Nanahimik na nga muna kumbaga, sila. in a way, doon sa ad niya na yun, okay siya sa akin, in a way. Hindi ko syempre hindi naman ko masasagot kung magagawa niya. Pero yung ad, yung political ad niya, yung ad niya na hindi nangangako ng ayuda or nangangako ng Hindi, tsaka ayoko nang nangangako ng ayuda. Ayoko nang nangangako ng ayuda. Parang iboboto mo siya kasi better. Mabibigyan ka ng ganito, Kasi better yung benepisyo pag binoto mo siya. Tsaka yung in fairness, sa kay Abby Binay na benepisyong dagdagan. Hindi mo nga mabigay yung original dadagdagan another ayuda. Tapos hindi naman namin hindi naman kasi sinasabing mong dagdagan, hindi mo nga naayos yung samantalang yung isa, alam naman niya krimen na yan eh. Alam naman natin krimen na yan. Sabi niya, lagot kayo. Kasi pinalawig niya sex trafficker. So ibig sabihin, mas malaking tao na to. Kasi pag sabing sex trafficker, ikaw na yung nagmamanage yung mga website ng mga porn, mga aminin natin, ang mga Pilipina is medyo nakakabuso tayo sa sex trafficking. Sa mga province. Tsaka yung mga sa lalo na yung
social media din, di ba? Gamit Social media, ang kailangan cyber talaga- natin, ang internet, di ba? Kailangan natin paligwigin talaga cyber... Cyber tayo medyo mahina. Mahina tayo sa cyber crime. Pagdating sa batas, medyo marami pang batas na May dapat batas na i-implement. tayo pero Hindi pa ganun ka... hindi pa Kailangan ganun. i-update. Yung pangil Kasi pati. yung, ano eh. Tsaka Kailangan yung i-update. infrastructure natin, hindi din ganun pa kaano. Oh. Hindi pa ganun din ka high-tech pa. So ikaw rin, siya nung ano mo dun sa ads niya. Ayun, okay naman sa akin yun na ipapalawig na niya kasi ang gusto niya nang mahuli dito yung mga malalaking isda na. Hindi lang yung mga gumagawa. Although, manyakis. siyempre, nangyayari yun kasi nga dahil doon sa mga sex trafficker na inaano nila yung mga walang yung mga kamangmangan ng kabataan na mga magulang din na gumagawa ng mga sinasalang yung mga anak-anak nila, yung mga pamangkin sa cyber security. Pero like I said, gaya rin ng sinabi ni Patrick, ako nagre-react lang ako doon sa ad. Hindi ko sinabi na okay siya. Hindi ko sinabi na okay siya. Kung gusto niyo siya iboto, pag-aralan niyo pa rin, research niyo siya. Hindi ko kasi pa siya nire-research kasi hindi naman ako botante ngayon. Pero sa ads lang kami. Sa ads niya, okay yun. okay naman sa akin yung ad niya. Wala naman akong napalawigin yung palawigin yung... Eto, may isa pa siya. Baka magalit na naman si Pat. Hindi naman nagagalit. So, yan. Pero sa amin kasi pinapolitical talaga si Pat. So, yan. Talaga? Kung pumapatay ka ng mga tao na walang kalaban-laban, na para pumapatay ka lang ng mga hayop, mananagot ka sa batas. Pagmasaker sa mga tao, inutos mo, lalabanan ka ni Abalos. Kalaban ng kriminal, si Abalos yan. Gawa, hindi salita. So, yun. Parang kagaya lang din nung una niya. Meron na tayong batas regarding yan. Siguro, gusto niyang... Siguro like I said, hindi ko alam. Siguro gusto niyang lagyan ng ng additional or Pero yun nga, pag-aralan natin, research natin na ang kailangan niyang gawain ay batas. Sabi nga ni Patrick, hindi siya yung manghuhuli, hindi siya judge, hindi siya judge. Yep. Parang may pinapatama siya sa ads na yun. Oo, meron. Mukha naman. Parang may pinapatama siya sa ads na yun. Well, it's the politics game. Alam naman natin yan. Laging ganon. Kahit si Duterte nun, pinatamaan si Leila. Si Leila, pinatamaan si Duterte. Batuhan sila. Ganyan naman eh. Kahit ngayon, BBM Sara, nag-aaway na, di ba? From Uniteam. Uniteam to enemy. So, enemy. Hello Love Goodbye. Akala ko nga, Baliktad sila eh. From Hello Love again to nag-Hello Love Goodbye. Na sila. Parang civil war na ba? Civil war sila. Mahirap. Yung yung team nila nag-aaway-aaway. Oo, Team Sara versus Team Bongbong. Parang yan, Team Captain America at Team Iron Man So, yun, yung pangalawa niya parang ganun lang din siguro. Sana papalawigin niya. So, lipat na tayo since nabanggit mo Civil War. Punta tayo kay Civil War. Ito, panoorin natin. Si Camille, maamo, pero matapang. Siya'y artista, pero malalapitan. Si Camille, bata pa, pero daming nagawa. Siya isang mabuting ina, kabataan pinaasenso niya. Si Camille, siya'y magaling sa negosyo, kaya nagbigay ng trabaho. Kay Camille, umangat ang kabuhayan, subok ang pangalan. Pananaw ay bago, natural na tao. C-A-M-I-L-L-E. Samahan po ninyo ako sa bagong bukas. Camille Villar, bagong boses, bagong bukas. Hey, Camille Villar, bagong boses, bagong bukas, lumang apelido. Actually, wala naman siya pinramis eh. Parang ka nagbasa ng resume in commercial form. Pinakita niya kung ano yung mga accomplishments niya. In fairness, okay naman yun. Sinabi niya, o nga naman, maraming nabibigay na trabaho ang mga bilyar. Totoo yun. Totoo naman yun. Totoo naman yun.
marami rin silang Negosyo. Oh, maraming umunlad ng buhay nila. Maraming umunlad ng buhay dahil sa kanila. Umunlad din naman ang buhay nila. Umunlad din naman sila. Siyempre, kasama yun. Alangan naman. Business eh. Meron thinker siya. Meron nga nagsabi na business-minded pala. So. Napanood ko dati, meron nagsabi, parang si Ben Shapiro yata yun. Sinabi sa kanya nung bakit ang laki raw ng kinikita nung may-ari ng business? Capitalist. Sabing ganon, kung wala naman yung worker, hindi naman nalalaki yung business niya. Sabing ganon ni Ben Shapiro, kunyari may pagawa na akong lapis. Ako yung bumili ng kahoy, bumili ng LED, bumili ng nung pambura. Tapos ako yung nangapital. Sino tingin mo ang mas malaki ang risk? Ikaw na kinuha ko para ilagay mo yung LED yung graphite ng lapis para gawin yung lapis. Para buuin mo lang yung lapis. O ako na nag-ubos ng pera para dun sa Yung kasi yun as a negosyante, high risk, high rewards. Pag mas malaki yung risk mo, mas malaki yung rewards. So kami, nagnenegosyo kami. Nagsimula kami sa maliit na negosyo. Habang maliit pa yung punan namin, kinikita rin namin, putyo-putyo, di ba? Hanggang ngayon, putyo-putyo pa rin yung pero unti-unting lumalaki. Kasi ang nagnenegosyo kasi, pag kumita ka, ang iniisip mo is to expand the business, hindi yung gastusin mo na yung kinita mo. Para lumaki ulit. Para paikutin mo yung Tsaka para lumaki yung... So yun, in fairness naman, tapos in fairness din sa kanya, nag-attend siya doon sa sinend ko sa inyo yung picture, sabi ko, di ba, kumakandidato ba to? Kasi nag-attend siya doon sa event namin as a may travel agency kami. May inopen na bagong dyan sa Dasma. Vista Mall Dasma. Bagong parang museum na puro ang tawag doon ticket to the world. Mga parang mga iba't ibang tawag doon mga iba't ibang landmark sa ibang bansa. Pero parang makikita mo doon sa museum. Isang buong lang. So yun, nag-attend siya. Tapos hindi, speaker lang siya, parang guest speaker. Yung nagpasalamat siya kasi makakatulong daw yun sa mga kabataan, lalo na yung mga experience nila yung culture ng ibang bansa. Kasi hindi naman, aminin natin, hindi lahat ng Pilipino makakapag-travel abroad. Yes. Karamihan ng Pilipino, hindi pa nga nakakasakay ng aeroplano. Si Patrick nung kailan lang naka-first time. Di ba? Si Patrick sa amin, siya pa yung hindi pa nakakalabas ng Pilipinas. Tama. Si Reggie nakaalis na yan. Ako Nakaalis na ba? Nag-Korea ka eh. Nag-Korea ka daw sabi. Nag-Korea ka daw eh. Kasi nag-joke ako, di ba wala ka nung last time. Nag-joke ako na may isang galing sa Korea, tapos kinausap ko yung double mo. Yung counterpart. Yung body double mo. So akala nung isang kaklase natin is Nag-Korea. Hindi niya pinanood yung buo. Isa kung pinanood mo yung buo, nalaman mo na ako yung nag-Korea. Ako yung nag-Korea. Saka kita mo naman sa post ko sa reels ko na siya na Korea. Nasa Korea ako. So, kinamusta ka mo sa Korea? So, yun. So, siguro, yun nga, sabi nga ni Patrick, para siyang resume niya. Parang resume niya, parang ano pa nga eh. Kaso, eto naman yung issue ko doon. Siguro, hindi lang talaga fan ng mga political dynasty. Ako rin. Pero, inisip ko pa rin, doon sa resume niya, mabait, mukhang artistahin daw. Mukhang artistahin ba? Tapos, Nakita mo siya, di ba? Personal. Okay naman, maganda naman yung mukha niya. Pero, madaling lapitan, nalapitan mo ba? Magkalapit lang kami ganyan. Hindi naman siya nagagal. Pwede nga kami magpa-picture kung tutusin. Tapos, in fairness, mabait nga siya. Parang ano siya. Parang natural na tao. So,
So kami, approachable. tayo. Artificial. Natural na. AI. Tayo. So, in a way, siguro yun, pero ang inaano ko kasi, senador, di ba? So, siguro, possible na yung sa resume niya, may mga alam siya sa pag-business na may sasabatas niya. Pwede, siguro. Pwede, Economic ekonomista siya eh. Pero, mas prefer ko pa rin sa senador siguro lang yung abogado. Ako, abogado ako eh. Kasi yung batas talaga yung iintindi mo eh. Kasi kung ang alam mo ay magnegosyo, alam mo kung paano paikutin ang pera. Hindi ka. So yun. So yun lang naman yung point ko doon. Pero in fairness naman doon sa niya, wala rin siyang wala naman siyang pinangako doon eh. Parang ng resume niya o kaya ng Pero in fairness yun nga yung maganda, di ba? Pakita mo yung resume mo kung ba't ka namin iboboto. Ba't ka namin iboboto. So, pero in fairness, kumbaga sa mga pinagpipilian natin, mas pipiliin ko na yung ekonomista kaysa naman sa artista. sa akin di ba? Okay na sa akin yung ekonomista na mukhang artista daw. Kaysa naman sa artista. Artista. Napiling ekonomista. Artista. Napiling abogado din. Oo. Napiling abogado, pero action star napiling yun. Tapos so, yung na gustong lagi siyang bida. Tama rin gano'n. So, lipat naman tayo sa kasunod na ad. Wala na ba kayong maidadagdag kay Camille Villar? Mahala kayo, iboto niyo siya. Pero ako na lang bahala sa akin. Ako hindi ko siya may iboboto kasi hindi nga ako registered voter nga. Ako, titignan ko kung may boboto ko siya. Magkano ba? Joke lang. Okay, so sunod na tayo. Galing tayo sa mukhang artista, punta naman tayo sa artista talaga. Ito mga favorite nyo to. Nanalo to eh. Favorite nyo to. May pasal sa scandal sila yan. Sa katabong Rebilla, mga 88, 90 at 95, may 1,000 na. Hindi na ako maghihintay ng 100. Kahit may 100 ka pa, may 100,000 ka pa rin. Sa mga lolo na 98, 85, 1995, magtungo lamang po sa pinakamalaki at tanggapan ng Oscar para maalala kayo sa proseso ng pag-claim ng benepisyong ito. Isa lamang ito sa ating inang batas para sa ating mga nakatanda. Ito po si Senator Bong Revilla. Okay. Doon sa ads lang. Ads lang. Dahil yung batas na sinabi niya, hindi ko alam kung siya talaga yung main author or siya lang yung sponsor. Kasi medyo magkaiba yun. Okay. So, sa batas na yun, maganda yung batas na yun, syempre. Kasi hindi... Makakatulong siya sa mga senior. Sa mga senior natin, makakatulong siya. Pero in fairness, hindi na siya sumayaw ako, in fairness naman, sa akin lang, mas gusto ko tong ads niya na to. Nagpakita siya ng nagawa niya. Kaysa naman sa Kasi ako, totoo lang, aminado ko. Since ang alam ko lang sa kanya is na nakulong siya, di ba? Tapos sumayaw siya. Hindi ko alam yung mga batas na nagawa niya. Parang nangiinis siya. Diba, sa ginawa niya. Parang nanloloko siya kasi dati niyang ads, di ba? Na nakulong ka tapos biglang nasayaw mo, ibig sabihin mo, nakawala na ako, ganon. Parang ganon. Hindi, nawala ako sa lahat, parang ganon. Parang ganon. So, in fairness naman sa kanya, natuto siya sa mali niya na magpakita siya ng accomplishment niya doon sa ads niya. Diba? Sumasayaw siya na... Nagbubudots ba yun? Parang, baboto mo siya kasi sumasayaw siya. Yung boto mo siya kasi may nagawa siya. Baka may magawa pa siya sa in the future. Yung parang ganun yung ads niya, sinasabi niya, pag nakaupo ako, baka may magawa uli ako. Saka in fairness naman, doon sa batas na ginawa niya na yan, kung talagang siya yung primary author. Hindi ako sigurado kung siya yung primary author or meron siya co-author or kung, kasi minsan yung Congress ipapasa yun, tapos siya yung nag-sponsor sa Senate. Para mapapasa. Kung may pasa yun, pwede nga ba ko pa rin sa panlimo ni yun nga, pero in fairness nga, kung talagang yun nga. Magandang batas yun, maganda. Alam ko okay na yung batas na yata yun. Bago siya matapos, kasi patatapos na yung kanyang termino, gumawa pa siya ng batas na katulad na nakatulong sa marami.
na makakatulong sa marami. Sa senioran, kasi Better. sa senioran, Sa senior, sa kamanang, ilawag na yung sa mga, wag na uling gumawa, baka gumawa po yan another 4 piece na naman na style. Wag nang ganon. Hindi yung... Tama yun, mga pag, huwag na niyang tapusin yung, pag mo lang, kahit hindi siya kumandidato, kung talagang pagtulong yung pag nakaupo siya ng gagawa niya, kahit hindi siya, senador tapusin lang yung termino niya ngayon, kung totoo yun, marami siya nagagawa pag nakaupo siya, pakita niya lalo. Meron ka pang time. Para, may time ka pa para ilang buwan pa, may 6 na buwan ka pa. Meron ka pang makakagawa ka pa siguro, baka ma-impress pa kami, baka sakaling magbago yung isip namin sa kasayaw. Kasi hanggang ngayon, tumatak sa isip ko, pag bumarabil ako, makandidate. Kaya nga tawang-tawa ako pag napapanood ko yung meron siyang palabas na yung sinusuhulan siya. Na ito, touch case, 1 milyon ang lamanan, kunin mo yan. Nakakapanginig ka ng laman, sabi niya. Para, kasi isipin mo, corrupt siya eh. Akala ko lang. Iba yung collab. Seryo. Pelikula ba yun? Pelikula? Pelikula yun. Ano ba yun? Yung, SPO for Santiago. Ano yun? SPO for Santiago. Basta pulis siya doon. Hindi, ano siya doon sharpshooter. Basta pulis siya doon na... babaero pa rin. Sinusumulan siya. Okay. So yun, ang dami ko talaga alam sa mga palabas na. So, ang dami mong alam sa Pilipinong palabas. Which is talaga wala akong masyadong alam. Action, nanonood ako lagi ng action. Ako hindi masyado. Kasi yung tunog ng balat parang nabibisit ako. So ayun, next si Idol pa rin. Ating idol. Idol mo ba yan? Idol natin yan. Okay pa kaya itong birth certificate ko? Last year pa kasi sa issue eh. Wala na expiry yan. Habang buhay ang validity yan sa ilalim ng batas, si Senator Bong Revilla. Laking ginhawa at menos gastos yan ha. Idol talaga si Senador. Tama. Wala na pong expiry ang ating mga birth, death, and marriage certificates. Kahit anong petsa pa man ito inisyo ng PSA o ng inyong local registry. Ito po si Senator Bong Revilla. Isa lamang ito sa mga batas na ating iniakda at isinulong para sa ating mga kababayan. Okay. So, based on dun sa ads niya, okay din sa akin. Okay din sa akin. Okay. Alam mo, may naalala yung kwento dyan. Expired yung ID niya. Mapasok siya ng bahay, hiningan siya ng ID. Sir, expired na po itong ID niya. Bakit? Kung ba expired yan, hindi na ako yan. Di ba may point naman? Expired na yung ID mo pinresent mo. Sabi, boss, expired na itong ID mo. Bakit? Nagbago na ba pagkatao nung na-expired yan? Nabago din ba yung birthday ko dyan? Mag-a-adjust ba yan? Pero sana, dapat, birth certificate, death certificate. Pero sana yung NBI natin, maging online na siya na pag nakita yung pangalan mo, makikita na kung may criminal record ka o wala. Hindi mo na yung kukuha ulit ng NBI. Hindi kasi ngayon parang 1 year ba? 1 year lang ang validity. Oo, gagastos ka na naman next year kapag, lalo pag contractor ka, contractual ka pala, kailangan mo ng requirements. Dapat meron ka lang parang sarili mong QR code. Parang nga, I-update lang nila yun. Sa US nga kasi, di ba may social security number. Number mo na yun, kasama na yung credit score mo, lahat. Criminal record mo, if may driver's license ka, i-associate na yung sa driver's license mo kung anong update lang nila. Update lang nila. Isang lang, di na yung kada taon, halimbawa contractual ka lang, 6 months ang trabaho mo, di sa loob ng isang taon-taon ka kukuha ng NBI. Di ba meron naman din tayong social security number, pero hindi ganun yun. Hindi naman yun. Hindi, tsaka ewan ko, hindi naman sa parang hindi nag-uusap-usap yung mga agency natin. Akala ko nga itong national ID, awa naman ng Diyos, na ibigay na sa akin. Wala pa, awa ng Diyos. Hello, national ID. Kahapon ko lang nakuha. National ID, ilang taon na? Friday na ipadala sa amin. Akala ko nga, ito na yung papalit sa natin, sa mga documents natin. Kasi, ongoing pa yan? Kasi, kumbaga, kaya nga national ID. Kasi andun na yung birthday mo.
andun na yung ano mo. Kasi sa US talaga, pag relocation yung social security number mo, kalimitan na nakikita ng credit score. Pangalawa, yung mga kaso. If meron kang kaso, doon makikita na. Kung may di ba ginawa natin yung sa last na trabaho na naagaw sa atin? Nag-search tayo ng social kunyari may uupa. Search mo yung social security number niya para ma-check mo ultimo ticket sa driving. Kaya nga, so sana ganun na lang din tayo, hindi natin kukuha ng kasi ngayon nga kukuha ko pa ng police clearance, barangay clearance, NBI clearance. Tapos pero mo yung NBI hindi nila alam kung nahuli ka ng police. At yung police, hindi alam kung nahuli ka sa barangay. Oo, kasi sa atin kasi hindi pino-forward yung ganung kaso. Minsan barangay lang. Hindi naman hindi naman kailangan intervention ng police na pag-usapan na lang sa barangay. Kaya hindi dapat forwarded pa rin dapat. Dapat may record pa rin. May barangay. Hindi sana yung ano ko tawag doon. Ano nga ba yung bawal kong lapitan? Restraining order. Yung restraining order ko. Umabot na sana yun hanggang NBI. Makikita na sana yun doon kung meron talaga na isang pang restraining order kasi kailangan ng judiciary yun. So, linawin ko lang hindi po masama yung ginawa ko kaya ako may restraining order na yon. Meron lang talagang ewan. Isip bata na nag-RTO. Na ipinapakain mo na yung anak niya naggaganyan pa. Kasi sobrang gastos na natin talaga Kano barangay clearance sa atin? Kakakuha ng barangay clearance lang last October. Ang kuha ko is 30 pesos. Police clearance sa Santa Rosa, police clearance mas mahal pa sa NBI clearance. 250. Mahal naman. Kano ba sa amin? NBI 170 pesos. 150 pesos. Yung huling kuha ko. Tapos, magkano yung gastos nun? Wala ka pang trabaho nun. Laki na ng ginagastos mo. Aabot na ng mahigit 500 o 1,000. Mag-a-apply ka pa lang. Maganda yung yung ad nga ni Bong Revilla na maganda, informative siya na malalaman mo, si Bong Revilla pala yung gumawa. Akala ko nakikipagsuntukan lang siya sa Senado. Sumasayaw lang siya sa Senado, pero meron pala siya nagagawa. Nagagawa siya, at least alam natin may nagagawa siya. Yun kung di tulad ng ibang i-research pa rin natin kung siya yung co-author pero kung talagang siya yung gumawa siya yung gumawa, siya yung magaling. Magaling. Palakpakan. Idol ko si Cap. Kasi dati talaga di ba? Merong mga company hindi tumatanggap ng hindi PSA o NSO. Kasi pag local register ka lang, halimbawa dyan ka lang ayaw na gusto na yung PSA certificate. Ayun, hindi na pwedeng yun. Tsaka yung ano lang na yung burden lang ng pagpila dyan. Pag request, ilang araw, di mo na makukuha agad yun, di ba? Pag PSA. Meron ka namang kopya, sabihin may expiration, putik na yan. Kaya nga. Ibig sabihin, nabuhay ako ulit yung death certificate, na-expire yung death certificate ko. Tsaka yung paulit-ulit mo ba namang kukunin kasi? Kasi wala namang magbabago. Yun at least naisip niya yung logic na, at ako ulit-ulit kukuha ng birth certificate, hindi mo magbabago yung laman ng birth certificate. Kasi di ko na i-update yun. Yun naman sinasabi ni Patrick na ID na kung ID, okay lang sa akin na hindi tanggapin. Kunyari, may expired na yung ID. Okay lang. Kasi may mga ID talaga na expired. Pero may sasambad lang sila. Pero case to case basis naman. Case to case. Kasi yung gaya nun, bar yung pupunta niya. Okay. Kahit pa sa division yan. Ang arte mo naman, Diyos ko naman pero kung halimbawa, yung DL mo. Kunyari pupunta, driver's okay license. lang, talaga mo, nagda-drive ka, nag-expired na ang license. Talagang dapat ang mag-a-apply ka bilang driver, diba? Saka hindi, driver ka. So, hindi pwede expired na mo kasi nire-renew talaga yan. Kasi meron kang retraining, refresh, kung ano mang. Salamat nga pala, 10 years na yung license natin. Ako din. Makapatuan ako doon kasi wala akong penalty, wala akong sanction. Yung sinusunod ni Busita na 3 years yung register ng motor. 10 years ba yung nakuha mo? Alin? Sa license. Ako din. Di ba unang kuha mo ba lang? Parang pangalawa na? Nag-renew ka na?
Basta, makakakwento. 10 years na ako. Mukhang, akala ko ba ayaw mo ng mga mukhang... Ano tawag doon? Ayaw mo ng F? Ayaw mo ng F, pero ngayon parang nag-F ka, ha? Parang nag-F ka, nahuhuli ka sa Basta ang gusto ko lang, yung kay Busita, sana ma-aprobahan yung 3 years na yung license, yung registered ng motor. Actually, yung pagbagong bili, automatic. Pero ngayon sana, yung renewal. Yung sinusulong ni Busita kasi renewal. Yung magre-renew ka, 3 years na yung renew mo register ng motor. Kasi talagang expiration. Hassle silang yearly. Hindi, sa akin, sa akin naman, sa motor, okay lang yung 1 year. Sa akin hindi. Alam mo bakit? Kasi ang daming nakakakuha ng motor na hulugan. Na mura lang eh. Mura lang kasi ang kuha ng motor eh. Aminin natin, 10,000 may pang down ka na. Kahit nga 5,000 lang, makapaglabas ka na ng motor eh. 3,000 Yun nga, yun yung sinasabi ko. And karamihan dyan, pag hindi ka nagre-renew yearly, marami dyan hindi naman talaga nakapag-driving o mga ganyan. Kaya yun yung problema ko. Kasi sa kotse kasi, ang bagong kotse, ang rehistro mo after 3 years. Okay lang yun kasi bago. Kasi, pero pag lumang kotse, second hand mo kinuha, yun. Kasi ang sa akin ang goal mo, ito yung goal kasi ang kailangan natin dun eh. Ang goal mo sa rehistro is kailangan mo ma-check yung integrity ng sasakyan. Yun eh. Kaya nga kasi kung every 3 years ka mag-check, kung pag yung sasakyan mo. Tsaka mas mabilis masira kasi ang motor eh. Kahit ibang sakay, kung hindi ka naman annually or hindi ka nag-PPM na sarili mo, okay pa yan. Kasi kung hindi ka may-ari ng sasakyan, ginagamit mo lang, ikaw lang nag-rehistro. So, suggestion mo by mileage? Hindi na by mileage. Okay na sa akin yung yearly. Sa akin kasi, sa akin. May magastos. Magastos talaga sa magastos. Hindi, nagmotor ka eh. Di mamasahe ka, mas magastos. Magastos. Oras ba? Ngayon, ang hirap kumuha ng schedule. Medyo abala. May schedule na ba? Ako hindi ko alam kung may schedule. Sa schedule ng pag-aaral. Naman kasi talagang work days. Akin ma-expert na yung rehistro ko. Expert na nga pala yung rehistro kaya so kailangan ko magpa-renew. Ang problema is... Tag sa LTO. Saglit lang ha. May ano ba yan? HPG dyan. Meron dyan yung checkpoint na rin. So yan, nangangaral siya ha. Pero malapit na ako. Malapit na. Ako February pa. Next year pa ako. Gusto ko talaga is siya. 3 years siya para less hassle sa akin. Kasi ako naman, di naman ako siga eh. Alam mo yung siga sa motor? Sigamit lang. Pero yun nga. Hindi naman tayo lahat ganun. Pero para kasi sa akin talaga, sa motor kasi, unang-una, integrity ng motor niya. Sabi nga ni Reggie, ang motor sa 3 taon, kaya nang malaspag talaga yan. Actually, 1 year. 1 year nga lang, malaspag. 1 year. Ay, hindi pwede. Ano ba ang sa manual nila? Every ilan ba bago ka mag-change oil at mag-air oil? Diba? It's either mileage or months. Nagamit mo dire-diretso. Hindi, maalin doon. Maalin 3 months nga yata 3 months yung maximum pag months pag di mo, pero pag may 3,000 ba? Something lang gano'n, hindi ko tandaan na sinusunod ka naman yun. Yun yun. Kung sa taon, alam mo yun, sa taon-taon, ganito kasi yan. Doon mo ma-validate. Sa kotse kasi, ang unang PMS mo, 10,000 kilometers. 10K. Yung iba 5,000. Iba sa motor, una 1,000 or 500. Yung unang-una. Unang-una, layo, di ba? So, gaano katagal mo gagamitin yung motor mo? So, yun yung point kasi noon. Kaya para sa akin, mas maganda na i-check nila. Although, abala talaga. Pero... Kaya lang, may reason yan kung bakit. Bakit ganun? Kasi... ngayon, batas na 3 years. Yung bagong motor. Bago, kasi okay ka lang no kasi alam mo sa sarili mo, bago pa yan, paano kung yung segunda mano? Kahit na pag nag-renew ka ulit ng bagong motor, 3 years ulit. Di ba, 3 years na yung sa'yo? Oo. Pag nag-renew ka ulit, 3 years another. Ganun, pag bago? Wala.
Kasi ang alam ko, so ibig sabihin yung mga yearly, yung mga hindi nasakop ng batas na yun ng mga luma. May year, pababa. So yun yung yearly na acquisition. Nang gusto ni Busita na lahat sa pare-pareho na. Kasi parang pantay-pantay. Kasi pag big bike, actually big bike talaga is 3 years talaga registration. Kasi parang consider matagal din naman ang ano nun eh. Parang kotse, pero PMS eh. Ang mahal din ng PMS kasi nun eh. Parang kotse din. So yun, i-ano lang natin, cap natin. So napunta kami sa motor. Yung mga ads, sa mga race. Sa mga ads, yun nga, yung mga ayun yung mga naging reaction namin sa mga ads. So kayo pa rin yung mag-ano sa pagboto. Check nyo yung kung totoo yung mga pinagsasabi namin or kung nila kung totoo yung mga pinagsasabi nila, tsaka kung talagang tingin nyo ay magagawa ba nila yung mga pinapangako nila. May pangako. Tsaka yung yung kagaya nung kay Camille, di ba, yun yung mga sinabi niya, check nyo rin kung totoo bang magaling siyang tsaka mukha talaga siyang artista. Madaling lapitan. Pero ako nakita ko siya, maganda naman talaga siya. Pero, syempre, nakakita rin naman ako ng artista na syempre, iba pa rin. Mas maganda pa rin. Iba pa rin yung pag nakita mo sabihin mong nakita mo kunwari si Heart Evangelista, si Sunshine Cruz, tas si Camille Villar, syempre, mas papansinin mo. Pero, maganda siya, hindi ko siya sinasabing tas kayo, mga guys, kung meron kayong any suggested topic, just comment below. Dito. Any violent reaction, pwede, nakikinig naman kami. Kahit like pa yan, or dislike, gawin nyo na rin. Tapos, syempre, since na rin, paki-like, share, subscribe na rin, tapos follow nyo kami sa mga social media, namin, meron kaming TikTok, meron kaming Facebook page, tapos yung YouTube channel namin, Spotify, kung doon kayo makikinig, meron din kami Spotify podcast. So, add ko na lang Spotify, meron ngayong promo sila, 75 pesos for 3 months. Okay. Wow. Tapos, meron din kami mga affiliate links, security, since online to, may bago kaming affiliate link for Express VPN para safe yung mga yung mga details nyo. Actually, lately lang nagpa-block ako ng credit card. Nagulat ako yung isang card namin is may charge ng $2 tsaka $3 lang naman. Bakit? $2 at $3. Hindi ko alam. Kasi may mga link na siguro. Hindi, wala kaming link na feeling ko yung mga nag-i-spam na nanghuhula ng mga card. Nadali lang yung namin, yung card namin. Okay. Kasi dalawa lang naman na $2 at $3. Tapos parang nagtatry-try lang siguro ng algorithm na logarithm ba yung inuhulaan yung kasi minsan number. Hindi na sila yung di tulad dati nung 90s or early 2000 ng manual. Ngayon is talagang computer na sunod-sunod na. Sila na magbibigay ng number. Parang yung sa Apple, nagpapagawa ng cellphone, minsan nasalpak na lang sila, nagtatry ng maraming password hanggang kung ano yung password na makikita mo. Yung combination. Ang nangyari doon, di na-charge kami, tinawag ko sa BPI agad, na napablock ko na yung card na yun, papalitan na lang nila. Sinabi naman nila, hindi naman sila kasi okay naman yung isang card, yung talagang main card ko, yung pang-online lang nagkaroon ng tapos wala naman sila sinabi na possible na kasi hindi nag-OTP sa akin nakita ko na lang na nag-charge. So yun. So yun nga, mga namin, thank you sa panonood. Kung nanonood kayo, kung nakikinig kayo sa amin, we'll try our best to improve kahit pa paano hintay namin i-improve yung aming setup, kahit pa paano. Tapos siguro, sana mas maging okay pa yung mga equipments namin, mga namin. Sana may natutunan din kayo. Sana may mga natututunan kayo sa amin. And kung meron nga kayong suggested topic, sabi nga ni Reggie, comment nyo lang. Sa baba, yes. Tignan namin kung kaya namin i-topic. Itatakil namin. Kaya namin i-tackle. Kung hindi naman namin kaya i-tackle, aminin naman namin.
Kasi kung medyo Hindi namin wala maraming kaming legalities, pati. Baka maraming legalities din. Hindi lang yung legalities, kunyari, wala talaga kaming idea. Baka zero knowledge. Oo. Baka lang, hindi naman tayo pwede magaling-galingan. Baka mamaya, Hindi naman alam kung ano talaga ang yan. ipatapit nyo sa amin, paano magluto ng, mag-bake ng cake, pare-pareho kami hindi marunong. Hindi lang marunong. Hanggang haan lang ako, pancake lang. So, yun. Hanggang kain ka lang ako. So, yun. Thank you and bye-bye. Bye-bye. Bye.